Hindi ako gumagalaw sa kinaupuan ko. Nakatingin lang ako sa kanila. Lumabas ka dito. Sigaw ng pinakamaarte at mukhang leader sa kanila. Ang kapal ng mukha mo. Sabi naman nung sunod na maarte. How dare you? Galit na sabi nung huli sa maarte. Kulang sila. Wala yung naiiba. 4 sila kanina, 3 na lang ngayon. Kala naman nila lalabas ako. Pasukin nyo na lang kaya. Suggestion ni Kit. Yari talaga sakin to. Ew. No way. Your room is full of dirt and bacteria. Sagot nung leader. Kaya pala pinapalabas akong pilit. Ayoko nga, bakit ako, may humawak sa braso ko at pilit akong kinaladkad palabas. Harapin mo yung gulo ng pinasok mo. Sabi ni Kiefer. Dire-diretso kami sa labas kaya naman lumapad ang ngiti nung 3 coloring book. You're so makapal. Sabi nung leader nila habang naniningkit yung mata sakin. Kailangan nyo yun. Para sa mga mukha nyo. Sabi ko na parang nag-aalala talaga para sa kanila. Dinig ko yung tawa ni Kit na pinilit niyang itinatago. Mabilis siyang nakakuha ng matalim na titig galing sa 3. You come with us. Sabi ulit nung leader at hinawakan ako sa braso. Ang higpit ng hawak niya, feeling ko bumabaon yung kuko niya. Kasalanan to ni Kiefer. Sana hinayaan na lang niya ako sa loob. Aray. Masakit. Reklamo ko habang nagpupumiglas. Mas lalo kang masasaktan mamaya. Sabi nung sunod na pinakamaarte. Napalingon ako sa likod at nakitang sumusunod ang section aba. Mukhang balak pa nila manood sa gagawing eksena ng mga coloring book sakin. Huminto kami sa harap nila Aris. Hala! Lagot! Pilit kong inalis yung kamay ng leader ng coloring book sa braso ko, pero lalo nila hinihigpitan at bumabaon talaga yung kuko niya. Masakit! Classmates! Panimula nung leader na umagaw ng atensyon ng lahat. Nakatingin na sila sa amin. Masama na rin ang tingin sa akin ni Aris. Lumingon ako sa likod at nakita kong nanunood niya talaga ang section Lagot ka Jay. Etong babae na to. Sabi nung leader ng coloring book habang nakaturo sa akin. Binastos kami sa loob ng TEC. Ako si Freya Hindalgo. Nilapastangan nitong babae na to. Bigla niya akong dinuro sa ulo. Halos mabali yung leg ko at feeling ko bumaon yung kuko niya sa anit ko. Aray ah. Reklamo ko sa kanya habang nakahawak sa ulo ko. Bagay lang sa'yo yan. Hindi mo kami ginalang. Sigaw nung ikalawa sa pinakamaarte. Ikaw na ngayon si Canvas Negatibo 1. Nga. Hindi mo ba kami kilala? Dagdag nung huli sa pinakamaarte. Ikaw si Canvas Negatibo 2. Tadad kasi ng makeup yung muka. Daig papainting sa museum. Umarte akong parang nag-iisip kahit ang totoo hindi naman talaga. Hindi. Mabilis kong sagot. Napakahawak sa dibdib yung leader nila na Freya pala yung pangalan at umarte ng parang nasasaktan. Nakita ko si Kiko na tumawa pero si Aris masama pa rin ang tingin sa akin. Kaya pala ang kapal mong bastusin kami. Sabi nung Freya at umarteng napupunas ng luha. Bumaling siya sa mga classmate niya. Section and tignan niyo siya. Tignan niyo ang babaeng walang galang na yan. Sections din pala siya. Hindi halata. Pwede na ba akong bumalik sa room? Inosente kong tanong. Mukha na kasi kaming tanga dito. Wala namang saysay yung eksena ng ginawa nila sa akin. Hindi. You'll stay here. Sigaw nung Freya. You should be punished. Binastos mo ang Queen Bee. Dagdag ni Canvas 1. Freya. Before you punish her, I think you should know who she is. Singit ni Kiko. Whew. Kala ko magpapakabayani siya at tutulungan ako. Kilala na nila ko. And so, sino ba siya? Transferee lang naman siya dito. Mataray na sagot nung Canvas Negatibo 2 habang umiirap. Ganda. Irap pa more. She's the cousin. Boring na sabi ni Aris. Shit! Ito na ba yung moment na tutulungan ako ni Aris? Proud na ba siya na ipagsigawan na pinsan niya ko? But that doesn't mean na may unity siya sa ipaparusa niyo.
Dagdag niya. Wow! Wow na lang. Kala ko ba naman, ipagtatanggol niya ako at sasabihin ng pinsan ko siya, kaya hayaan niyo na lang. Siyempre, hindi mangyayari yun pero umasa pa rin ako. Ethly, kita niyo yun girls? Kahit pinsan siya ni Aris, walang use yun. Maarte nang sabi Freya. Bikwasan ko kaya to. Nakakairita na yung mukha, nakakairita pa yung pagsasalita. Sabi nila kung hindi ka maganda magpakabait ka naman. Bakit tong mga to? Hindi na nga maganda, hindi pa mabait. Girls? Sabi ni Freya at umalis si Canvas Negatibo 2. Pumunta siya sa hindi ko alam na lugar pero bumalik siyang may hawak na timba na mailamang maduming tubig. Mukhang tubig pang map. JJ. Gusto kong ipaliwanag sa'yo ang sistema dito sa AFIS. First thing you should know, ang Section A is the royalty section, we get all the privileged here. Siyempre kami ang pinakamagaling sa lahat ng bagay. Kaya naman ang pangbabastos sa amin ay malaking pagkakamali. Paliwanag ni Freya. Shoot! Mukhang katapusan ko na. At dahil andito na ang ibang section, hayaan mong ipakilala ko sila sa'yo. Dagdag niya pa. Dun ko lang napansin na pati nga ibang section ay nakapaligid sa amin. Nakita ko si Rocky na may pag-aalala sa muka. Section Youth, they are known for being masipag. Masipag sa lahat ng bagay. Banggain mo sila at sisipagin ka rin. Sisigapin ka ring takbuhan sila sa pangbubuli sa'yo. Nakita kong ngumiti at nag-high five ang isang grupo ng estudyante. Mukhang sila ang Section E, Section New, wala akong masabi sa section nila. Mababait kasi sila, mababait sila sa mga taong mabait din sa kanila. But decide to treat them like bitch, you'll encounter hell. Tumingin ako kila Rocky pero hindi ko makita ng proud sila sa sinabi ni Freya. Para sa akin mabait naman talaga sila kahit nakakahiya yung first meet namin. Section actually ang A is almost the same with iyon nga lang may pag-asa pa sila sa buhay. May pag-asang umunlad. And I like because they follow Section ED. Sabay kindat sa isang grupo ng mga estudyante. In other words, tagasunod ng E ang iwaw. Wow lang ah. Para namang may pakialam ako sa mga sinabi niya. Wala naman akong balak makipagkaibigan sa kanila. Nagsayang lang siya ng laway sa pagpapaliwanag. You understand everything that I said. Right? Tanong sa akin ni Freya. Tipid na tango lang ang binigay ko sa kanya. You forgot something, Freya. Sabi ni Aris habang naka-cross arm. Oh yeah. Thank you for reminding me, Aris. Muling humarap sa akin si Freya. Section E. Ramdam ko yung presensya ng section, dagdag pa yung mabigat na aura. Mukhang magkakaroon ng gulo. Section mo yun kaya dapat tandaan mo. Latak sa lipunan ang section na yun, school board don't even consider that section anymore. Bagay na bagay ka dun, lapastangan ka rin kasi kagaya nila. Palaaway, walang galang, walang patutunguhan sa buhay at ayaw magpatalo sa laban. Hindi pa paiksiin na section ang pinakawalang kwenta sa lahat. Mayabang tong babae na to, palibhasa nasa section siya. Ano nga siya uli? Queen Bee. Reyna ng bubuyog. Kaya pala ang ingay niya. Parang bubuyog na buzz ng buzz sa pandinig ko. Told you so. She really fit on that section. Dinig kong sabi ni Aris. Nagkuyom ang kamao ko. Hindi ako naiinis dahil sa sinabi ni Aris. Naiinis ako dahil napapahiya ang section isa-iba. Alam na nila yun matagal na, pero iba pa rin pala kapag naririnig mo ng harapan, lalo na't kabilang na ako sa kanila. Tapos ka na ba? Tanong ko kay Freya. Nahihirapan ako ng magpigil. Pakiramdam ko, masasaktan ko siya ng wala sa oras. Yee. Mumiti siya at muling humarap sa ibang students. Ayoko namang masabihan ng masama ang ugali, kaya bibigyan kita ng deal. Narinig kong tumawa yung dalawang canvas. Hindi kita ipapahiya, basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi ba't mapapahiya rin ako kapag ginawa ko yun? Yun lang ni. Ang dali naman nun, Freya. Masyado nang madali yun. Sigaw ng mga classmate ni Freya. Madali? Bakit hindi kayo yung gumawa? Nga. Tama sila. Okay, luluhod ka and you'll say sorry then kiss if I shoe and also.
Aba, kakahiya naman, sobra-sobra ng kahihiyan yun. That's enough, Freya. Sabi ni Kiko. Halata sa kanya nang hindi siya masaya sa ginagawa ni Freya. Concern ka sa'kin? Yun nga lang hindi ito ang time para kiligin ako. Nababadrip ako sa pagmumuka ng babaeng to. Okay. If you said so, baby. Sagot ni Freya kay Kiko. Baby. 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 Nasasaktan ang damdamin ko. Charot lang pero syempre crush ko pa din si Kiko, kaya medyo na-hurt ako dun. So JJ. What can you say? Say you. Is what can say. Kung hindi ko gawin yung gusto mo. Tanong ko. I don't know. Maybe you'll suffer from our punishment. Patanong niyang sagot pero obvious naman na umaarte lang siya. Tise, pabebe. Napatingin ako kay canvas negatibo 2 meron siyang nilalagay sa timbang kinuha niya kanina. Hindi ko nakita kung ano yun pero hindi ko gustong malapit dun. Ano gagawin ko? Paano ko lulusot dito sa kalokohan ng pinasok ko? Pwede bang ibalik yung oras? Sana pala hindi na ako lumabas ng cubicle kanina o kaya hindi na ako nag-care para hindi ko na-encounter tong mga coloring book na to, panibagong problema tong mga to, ang sakit sa ulo. Ano pang hinihintay mo, Jay? Luhod na, sabi ni Freya habang nakangiti sakin. Ayoko. Sagot ko sa kanya at agad na nagbago ang mood niya. What? Anong ayaw mo? Galit na sabi niya habang nagpapapadyak. Jay. Just do what she said. Utos ni Aris. Huminga ako ng malalim. Nakakairita sila. Silang lahat na nakapaligid sa akin. Para bang kaligayahan nila ang kahihiyan ng iba. Yung mga ganito ng tao yung masarap patikimin ang sarili nilang gamot. Yung kasabihan sa Vikis na taste of their own medicine. Basta sinasabi nila yun kapag binabalik nila yung lakokohan ng tao sa gumawa. Okay di. Sagot ko na ikinangiti ni Freya ng husto. Dagdagan ko kaya ng kulay yung mukha nito gamit ang kamao ko. Makakangiti pa kaya siya? Ano pang hinihintay mo? Luhod na. Sabi ni Freya. Excited lang. Hindi makapaghintay. Huminga muna ko ulit ng malalim. Mga ilang ulit ko ding ginawa yun. Totoo nang lagi akong nakikipag-away dati. Ewan ko, feeling ko mawawala yung galit na nararamdaman ko kapag nasaktan ko sila. Pero kung meron man akong natutunan sa pakikipag-away ko, yun ay labanan ang dapat labanan at huwag pag-aksayahan ng oras ang hindi dapat nilalabanan. Sa sitwasyon ko ngayon, mas gusto kong lumaban kahit hindi na dapat patulan ang mga kagaya ni Freya. Gagawin ko yung gusto mo pero bago yun, hindi ba dapat mag-sorry ka muna? Sabi ko habang seryosong nakatingin kay Freya. Bahagya siyang tumawa. Kanino? Sa'yo. Elvie would I? Hindi sa'kin. Ano nga ulit pangalan nun? Kiesek, yun. Ella. Bigla na naging seryoso ang mukha ni Freya at ganun din ang 2 canvas na kasama niya. Hindi lang away na suntukan ang alam kong gawin. Marunong din akong lumaban sa ibang paraan. Biglang naging enterado si Aris at bahagya ng lumapit sa amin. Malinaw sa akin na girlfriend niya si Ella, kaya alam kong may chance na makialam siya. Kay Ella. Tanong ni Aris at tumingin kay Freya bago ibalik ang tingin sa akin. Bakit sa akin? May mahinhing boses na nagsalita. Pare-pareho kaming napatingin dun at bumungad sa akin ang babaeng kaakbay ni Aris dati, yung mukhang Koreana. Siya yung Ella? Nagbago na isip ko, gusto ko na pala siyang makilala. Mas maganda siya sa malapitan. Oh, what are you talking about? Bakit ako mag-sorry kay Ella? Wala naman ako nang ginawa sa kanya. Tarantang tanong ni Freya. Pero sinabi niyo kanina sa si Ella ng malandi, lahat na lang ng famous sa school ni Landi. Narinig ko sa inyo yun. Natigilan si Freya sa sinabi ko. Halata rin ang takot niya. Bullseye. Nagkuyom ang kamao ni Aris kasabay ng pagsalubong ng kilay nito at pagtitig ng masama kay Freya. Oh, what? No. Huwag ka nga gumawa ng kwento. Hindi namin sinabi yun. Humarap siya kay Ella. Maniwala ka sa amin. Gumagawa lang ng kwento yung babae na yan. Di ba, girls?
Tanong ni Freya sa mga kasama niya ng canvas. Totoo yung sinabi ni Freya. Pilit na sagot nung dalawa. Gumagawa lang ng kwento ang babaeng yan. Muling humarap sa akin si Freya at nanlilisik na yung mata. Huwag ka nga nang gumawa ng kwento. Gusto mo lang makaligtas sa pinapagawa namin sayo. Napataas ang isang kilay ko sa sinabi niya. Hindi yata nakakaintindi ng instruction tong babae na to, bakit ko ililigtas yung sarili ko sa paggawa ng kwento? At kung hindi mo naiintindihan, lilinawin ko sayo. Handa akong lumuhod, halikan niyang sapatos mo at magsorry sayo kung magsusorry ka muna kay Ella dahil sa mga pinagsasabi niyo tungkol sa kanya. Paliwanag ko. In short, hindi ko nililigtas ang sarili ko. Gusto ko lang maging patas yung paghingi ko ng sorry. Pare-pareho kaming may ginawa ng mali sa loob ng thesis. Saka parang unfair sa akin dahil binasa ko lang naman sila ng tubig. Lumapit si Aris kay Freya at mahigpit na hinawakan ang kwelyo nito. Tinawag mong malandi si Ella? Galit na tanong ni Aris. Kita kong pangingilid ng luha ni Freya. Sa takot na rin siguro kay Aris. Hindi ko pa nakikita ng magalit si Aris, pero dahil magkapatid sila ni Kuya Angelo, malamang pareho sila. Hindi. Maniwala ka sa amin, Aris. Hindi namin sinabi yun. Mahinahong sabi ni Freya at maihalong pakiusap. Medyo naaawa na rin ako sa kanya pero naumpisan ko na. Masama na yung ginawa ko sa masama pero naunahan na ako ng inis sa kanila. Ayoko mang may mangyari ng hindi maganda sa kanila, kailangan din nilang madala. Sa'yo pa talaga ng galing yun. Ano na karapatan mong husgahan si Ella? Galit na sabi ni Aris. Sa itsura ni Aris halatang napakalaki ng galit niya kay Freya. Napaka-protective din ang dating niya kay Ella. Bakit parang nakakainggit? Aris. Biglang sumigaw yung canvas negatibo isa. Makinig ka. Pwedeng narinig nga ni JJ yun mga sinabi niya sa sis pero hindi kami ang nagsabi nun. Lahat nakatingin na ngayon kay canvas negatibo isa. Ha? Anong gusto niyang sabihin? Sila yung nasa sisi. Alangan naman na galing sa tao sa labas yun. Ginagago nyo, hindi naman nakita ni JJ yung nagsalita diba? Narinig lang niya. Dagdag nung canvas negatibo isa. Anong gusto nila nang sabihin? Kakapasok lang nila sa sisi nung lumabas ako ng cubicle. Impossible. Parang nagkaroon ng ideya si Freya. Totoo yun. Nasa loob siya ng cubicle nung may nagsabi nun. Binitiwan siya ni Aris. Halata nang lalo siyang nainis sa ginagawa ng mga coloring book. Kung hindi kayo ang nagsabi nun, sino? Sino? Galit na sigaw ni Aris. Kahit ibang section halatang natatakot din sa kanya. Si Mika. Siya ang may sabi nun. Sabi ni canvas negatibo isa. Lahat sila tumingin sa katabi ni Ella. Siya nga yung kasama nila Freya kanina yung naiiba. May halong pagtataka at takot ang itsura niya. Iha. Sagot niya. Totoo yun. Siya yung nagsabi nun habang nagkukwentuhan kami kanina sa SIF. Paliwanag ni Freya. Totoong magkakasama sila pero parang imposible na siya yun. Hinawakan ng dalawang lalaki yung Mika at dinala sa harap ni Aris. Nakita kong humiti si Freya sa dalawang canvas na kasama niya. Sinabi mo yun? Mahinahong tanong ni Aris. Hindi. Hindi talaga. Malumanay ang boses ng Mika, hindi ko nga narinig ang boses niya sa loob eh. Siya talaga yun, Aris. Kasama namin siya sa sisi. Humarap sa akin si Freya. Nakita mo din siya sa loob, di ba? Pero, it's her not us. Mataray na sabi ni Freya. Nga pero hindi siya dapat ang parusahan. Sigaw ni canvas negatibo isa. Teka nga. Hindi ko, nga. Parusahan na yan. Dagdag ni canvas negatibo dalawa. Pakshet. Pagsalitain niyo ko. Lalapit na sana ko kay Aris para magpaliwanag pero bumagsak yung isang lalaki nang maihawak kay Mika at nasundan pa nung isa. Si Calix. Agad niyang niyakap si Mika. Wala nang pwede nang manakit sa kanya. Dadaan muna kayo sa akin. Pinilit nagpumiglas ni Mika pero mahigpit ang yakap sa kanya ni Calix. Huwag kang makialam dito. Sigaw ni Aris sa kanya.
Naalarma din ang ibang Section A na patingin ako sa section at nakita kong lumapit si Kiefer kay Calix. Sinundan siya ni Felix, Kit at dalawa pa. Basta gulo ang hilig niyong makisali, no? Mayabang na sabi ni Aris. Okay. Hindi na kailangan ng pakiramdaman. Mauwi lahat to sa away. Wala bang aawat sa kanila? Guard. Security. Teacher. Kahit sino. Section A nga kami, diba? Wala nang sinusuko ang laban. Sabi ni Felix. At wala ring iwanan. Dagdag ni Kit. Ramdam ko yung tensyon sa pagitan nila. Isama pang lumapit na rin yung ibang Section A sa tabi ni Aris. Putik yan. Lalapit na sana ko para makiawat pero bigla nang may humatak ng buhok ko. Aray. Ano ba? This is all your fault. Sigaw ni Freya habang patuloy sa pagsabunot sa akin. Anong ako? Kayo kaya, malakas na sampal ang nagpatigil sa akin. Pakiramdam ko na manhid ang pisngi ko sa sakit. Hindi na kailangan ng itanong kung sino siya. Obvious naman na si Freya. Huwag kang makikipag-away. Hindi dapat patulan yan. Tama. Hindi na dapat aarg. Nakakagigil ang pagmumuka niya. Gumanti ako ng sampal dahilan para bumagsak si Freya sa lupa. Napalakas ata. Ramdam ko ang pagtigil ng lahat at pagtitig sa amin. Bigla na lang umiyak si Freya at nagumpisa na ring mamula ang pisngi niya. Ang kapal ng mukha mong gawin yun kay Freya. Sigaw ni Canvas negatibo 2. Akala ko susugurin ako nung 2 canvas pero laking gulat ko nang makita ng hawak nila yung timba at ihahagis ang laman sa akin. Huli na para tumakbo ako, huli na rin para umiwas. Tanging pagtakim na lang sa mukha ko gamit ang mga braso ko ang ginawa ko. Hinintay kong mabasa ako pero sa halip na tubig, mainit na katawan ang tumama sa akin. May yumakap sa akin saktong pagtingin ko kung sino yun ay ang tilamsik ng tubig sa timba na tumama sa yumakap sa akin. David! Tinignan niya ko. Quits na tayo, yun na lang ang nasabi niya at bigla na lang siyang bumagsak sa akin. Pinilit kong pigilan ang pagbagsak niya at napahawak ako sa likod niya. Bukod sa basa, malagkit ito at parang putik meron ding gumagalaw. Napaupo ako sa sahig dahil sa bigat niya. Dun ko lang din nagawang tignan ang likod niya. Puro putik at bulik. Yun pala yung nilagay ni Canvas negatibo 2 sa timba. Yuck! Pero hindi yun ang inaalala ko. Walang malay si David. Ang init din niya. Anong gagawin ko? Tumingin ako sa section para humingi ng tulong pero busy sila sa panunood ng away. Nagsusuntukan na si Aris at Kiefer. Ano ba? Wala bang tutulong sa amin? Para kaming lapieta dito ni David. Charot lang. Wala kasi talaga nang tumutulong sa amin. Sumigaw na rin ako para magpatulong pero lahat ng estudyante nakatutok sa nagsusuntukan. Wala man lang guard na umaawat sa kanila at wala man lang talaga ng gusto ng tumulong sa akin. Naku naman! Hanggang sa lumapit sa amin si Kiko at sa pilitan ng binuhat si David kahit puro putik. Sa clinic, sigaw niya sa akin at sumunod naman ako sa kanila. Pakiramdam ko na naginip ako. O baka naman naghahalusinate na ako dahil sa hangover. Wala nang tao sa room at ang tahimik ng paligid. Pero andito yung gamit nung iba. Baka may pinuntahan lang. Sobrang sakit ng ulo ko, feeling ko binibiyak. Hindi rin pala ako nakainom ng gamot kanina bago pumasok. Pinilit kong tumayo at maglakad papuntang klinik. Sure naman akong may gamot sila para sa sakit ng ulo. Pagdating dun nakita ko yung nurse na may inaasikasong estudyante sa isa sa mga kama. Si David. Wala siyang pang itaas na damit pero nilagyan siya ng bimpo sa noo. Tapos kinumutan ng nurse. May kailangan ka? Tanong sa akin nung nurse. Hihingi po sana akong gamot sa sakit ng ulo, sabi ko. CJ. Maupo ka muna doon. Tatapusin ko lang to, yung. Sabi nung sabay turo sa bangko malapit sa table niya. Tumango lang ako at naglakad na palapit doon. Pagkaupo, napansin ko agad na may gumagalaw sa likod ng malaking kabinet na puno ng gamot. Lumapit ako para tignan pero napahinto ako sa eksena ng nakita ko. Si Kiefer naka-boxer lang at nagsusuot ng pants. Si JJ nakatalikod kay Kiefer pero kitabra at nagsusuot ng t-shirt.
Anong ginawa nila? Bakit pareho sila ng nakahubad? Nasa tagong lugar pa sila. Bumalik ako sa upuan. Pakiramdam ko lalo nang sumakit yung ulo ko sa nakita ko. Hindi kaya ginawa na nila yung ano? Arg! Hindi ganun si JJ. Hindi rin sila magsyota para gawin, hubarin mo na kasi. Sigaw ni Kiefer. Anong hubarin? Humahabol ba ng round 2 si Kiefer? Nalagyan o. Dagdag pa nito. Nalagyan ng ano? Medyo humina yung boses nila kaya hindi ko na narinig pero parang nag-away sila. Patingin sabi. Sigaw ulit ni Kiefer. Patingin ng ano? Yes eh. Paano ko makikita ng maayos yan? Likot-likot mo. Sigaw ulit ni Kiefer. Malikot? Wag na nga. Sigaw ni JJ. CJ. Tumangi ka JJ. Patingin lang. Sigaw na naman ni Kiefer, ano ba yan? Bakit pilit tinitignan? Pag nahawakan ko yan, punit sa akin yan. Galit na sigaw ni Kiefer. Hello goodness. Pinipilit ni Kiefer si JJ. Napaka-agresibo naman ni Kiefer. Wag na nga kasi. Galit na sigaw ni JJ. Lumaban ka Jay. Wag ka papayag sa gusto ni Kiefer. Humina na naman ang boses nila. May-maya lang ay manirig akong bumukas na pinto tapos nag-usap na naman sila. Masyado ng basa. Sabi JJ. Josem. Anong basa? Mas okay yung basa. Sagot ni Kiefer. Basa ang alin? Umayos ka naman ng posisyon. Ako nahihirapan eh. Galit na sita ni Kiefer. Posisyon daw. Muli sila nang tumahimik. Gusto ko tumayo para silipin sila pero nanginginig yung tuhod ko para gawin yon. Ay naku. Basa ng basa. Mukha tuloy akong naihi. Galit na sabi ni JJ. Basa ng basa. Ano ba itong mga naririnig ko? Daig ko pa nanood ng porno. Lalong sumakit ang ulo ko. Maya-maya ay lumabas na sila JJ at Kiefer mula sa likod ng kabinet. Medyo nagulat pa sila nung nakita ako pero lumapit din sila agad sa akin. Sin. Bakit ganyan itsura mo? Para kang nakakita ng multo. Bungad sa akin ni JJ. Higit pa sa multo ang nakita ko. O wala. Masama lang pakiramdam ko, sabi ko at pilit umiiwas ng tingin. Hangover yan. Bakit ka naman ba kasi nag-inom? Baka, napakabata mo pa. Sermon niya sa akin. Hangover talaga pero lalong lumala dahil sa mga narinig ko kanina. Nainganyo lang, sagot ko. Hay naku. Sin. Alam mo bang bla 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 bla. Nagumpisa na siyang sermonan ako. Pero hindi yun ang kailangan ko. Explanation kung anong ginagawa niyo sa likod ng kabinet, yun ang kailangan ko. Next time kung hindi niyo matiis na patulan ang section E, sa labas ng school niyo gawin. Sige na. Pwede na kayong umalis. Sermon sa amin ni Mrs. Realidad. Lumabas na kami nila Michael. Hayop na Kiefer yun, mabilis na nawala sa paningin namin matapos dumating ang mga guard para awatin kami. Ganon din ang ibang section ang mga duwag. Nasa lubong ko si Kiko na puro putik ang damit. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Nawala na kasi siya kanina nang magkagulo kami. Akala ko tinulungan niya si Freya. Tinulungan ko si JJ na dalin si David sa klinik. Sagot niya. Kaaway mo tinulungan mo? Nagbago na ba paniniwala mo sa buhay? Hindi no. Pogi points yung ginawa ko. Kung hindi nga lang dumating si Kiefer sa klinik baka kung todo, thank you, na sa akin yung pinsan mo. Taka ko siyang tinignan. Nasa klinik si Kiefer. Nag-away pa nga sila ni JJ, nagpahidan pa ng putik. Umalis na lang ako. Hirara, dun pala siya dumiretso. Ano naman kayang balak niya? Obvious naman na hindi niya kailangan ng magpaklinik. Matibay pa sa bato katawan niya. Ano nga palang balak niyo kay Mika? Naniniwala ba kayo kay Freya? Singit ni Michael sa usapan namin. Yun pa nga pala. Mika and Freya are friends, hindi imposibleng sinabi niya talaga yon. Sinasabi mo bang magkaugali sila? Michael said. Hindi naman sa ganun. Alam kong kaibigan din ni Ella si Mika, pero hindi ko alam ang tunay na ugali niya. Maybe. I don't know.
Tatlo silang nagsasabi na galing na daw kay Mika yon. How about Jay? Pinakinggan mo ba yung sinabi niya? Kiko said. She already admitted it. Mika was there with Freya when she heard those hideous words. I know Mika, parang hindi niya gawain mag-backstab. Kiko said. Like what is said before, hindi ko alam ang totoong ugali niya. Dahil sa nangyari kanina sure akong babalikan ni Freya yung pinsan mo. Wala kang balak? Tanong ni Michael sakin. Irada, gulo niya yon, bahala siyang harapin yon. Bored kong sagot. Mas kailangan kong unahin si Ella at Mika. Hindi man kami sigurado kung sa kanya nanggaling ang mga salitang yon, alam kong nasaktan si Ella. Isa yun sa mga pinakaayokong mangyari ang makitang nasasaktan siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung wala ako nang gagawin para sa kanya. Michael. Gusto kong makausap ang buong section except kay Mika and Ella. Hindi ko pwedeng palagpasin ang araw na to nang walang ginagawa. Bumalik kami ni Sin sa room. Nauna na si Kiefer kumagkanina, kaya dalawa na lang kami ni Sin sa klinik. Si David pa pala kaya lang knockout pa rin. Sobrang taas daw ng lagnat kaya bumigay na yung katawan niya. Pero pumasok pa rin siya. Kala ko nung una nag-absent siya pero mukhang pinilit niyang pumasok. Pinabalik na kami nung nurse sa klase namin, siya na lang daw bahala kay David. Feeling ko na aalibadbaran lang siya sa amin. Ingay-ingay ko kasi dun. Hihi! Kaya ito kami ni Sin at naglalakad malapit sa building ng section, tahimik lang ang Sin, siguro kasi masama pa rin yung pakiramdam niya o kaya tinamaan sa sermon ko. Haba ng sermon ko. Pagpasok sa room parang may nagwawalang unggoy. Lumilipad kasi sa ere ang mga gamit namin. Bakit? Pinilit kong sumiksik sa mga ulupong na nagkukumpulan. Si Calix pala yung nagwawala. Mukhang galit na galit siya pero hindi maawat ng mga kapwa niya ulupong. Tama na Calix. Pre. Tama na. Calix. Huminahon ka. Pahinahon ng pahinahon tapos hindi naman nilalapitan. Ano kaya yun? Parang ang gaan ng mga gamit kasi lumilipad sa ere. Sumiksik akong pilit para makita yung gamit ko na sana pala hindi ko ginawa. Nakita ko ni Calix at tinignan ng masama. Agad siyang lumapit sa akin at mahigpit na hinawakan ang kwelyo ko. Arf, T. Ikaw kasalanan nito. Sigaw niya sa akin. Halos mabingi ako dun kaya pinilit kong alasin yung kamay niya sa kwelyo ko. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Utos ko habang pilit inaalis ang kamay niya pero lalo lang yun humigpit. Umaangat na rin ang mga paa ko sa sahig. Shit! Calix! Bitiwan mo na yan. Sigaw ni Kiefer sa kanya. Pero parang wala na sa sarili si Calix na namumula na ang mata sa galit. Bitiwan mo ko. Kasalanan eh. Kung hindi mo binangga ang grupo ni Freya, hindi mapapahamak si Mika. Hindi sana niya, T. May pumatak na luha mula sa isang mata niya. Hindi sana niya ko utusan na kalimutan siya. Binitiwan niya ko at unti-unti siyang napaluhod sa kinatatayuan niya. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong nasasaktan siya. Malalim ang dahilan ng bawat luha ng isang lalaki. Sa palagay ko ang dahilan ng luha niya ay yung Mika. Ramdam ko din ang pakikisimpatya ng mga kaklase namin. Yun nga lang may mga tao talagang hindi marunong makaramdam at ayaw sa drama. Bakla lang umiiyak pre. Kala ko may magwawala ulit na unggoy. Luko-luko kasi yung nagsabi nung bakla lang umiiyak pre. Bigla rin namang nagtago nung hinanap nila yung nagsabi nun. Luko lang. Days passed at hindi na ako sinasabay ni Ari sa kotse niya. Wala na daw siyang pakialam kung magalit si Kuya Angelo sa kanya. Bahala siya. Siya naman kakagalitan hindi ako. Pagpasok ko ng room nag-uusap-usap silang lahat. Lumapit ako kay Sin, anong meron? Tanong ko. Umiti naman sa akin si Sin, monthly assembly. Ano yun? Ano? Yung magre-report yung each class president ng bawat section sa head teacher at principal ng school. Report tungkol saan? Tungkol sa bawat student sa section. Kung may nasuspended ba o kung ano man. Doon na rin sinasabi yung mga hinaing at pangangailangan ng bawat section sa room nila. Pangangailangan? Dapat i-report ni Kiefer yung room naming mukhang bodega at basurahan.
Kailangan namin ng malawakan ng hakutan. Tapos hakutin na rin nila si Kiefer. Tara na. Dinig kong aya ni Yuri. Baka pag-usapan na naman tayo doon kapag nahuli pa tayo. Hinarap ko ulit si Sin, saan tayo pupunta? Umiwas ng tingin si Sin at naghimas ng bato. Kasi Jay. Ano? Hindi ka kasama. Pagdugtong ni Kiefer sa sinabi ni Sin, ha? Bakit? Wala ka namang gagawin dun kaya dito ka na lang. Dagdag ni Yuri. Tapos lahat sila palabas ng room. Ano kaya yun? Bakit sila? Tanong ko. Gusto nilang sumama. Bored na sagot ni Kiefer. Ako din. Gos, wag na. Hindi ka naman kabilang sa amin kaya dito ka na lang. Sagot ni Yuri habang naglalakad palabas ng room. Hindi kabilang. Pero section E naman ako ah. Binigyan ako ni Sin ng apologetic look bago tuluyang umalis. Mag-isa na lang ako sa room. Bakit ganun? Medyo matagal na ako dito sa section na to tapos hindi pa rin nila ako tinatanggap. Napaupo na lang ako sa bangkuan ko at dumukdok sa lamesa. Pero sabi nila nung nagkakagulo nung nakaraan at wala ring iwanan. Pero iniwan nila ako. Mahirap ba akong tanggapin? Ang bigat sa pakiramdam. Napaangat ang ulo ko nang may maramdaman akong tao nang pumasok sa room. 3 lalaki pero hindi ko sila kaklase. Nakangiti nang lumapit sa akin yung isa. Jasper Jean Mariano. Matipid na tango lang ang binigay ko pero maihalong pagtataka. Sino ba tong mga to? Lumapit na rin sa akin yung dalawa at laking gulat ko nang sampalin ako ng isa sa kanila. Sobrang lakas agad akong bumagsak sa sahig. Namanhid din sa sobrang sakit yung pisngi ko. Tanginik. Mas masakit kaya manampal ang lalaki. Napatingin ako sa kanila at mga nagtatawanan pa. Mga piltang na nyo. Inaano ko kayo? Galit na tanong ko sa kanila habang pilit tumatayo. Biglang umiikot sa likod ko yung dalawa at agad akong hinawakan sa magkabilang braso. Pinilit kong lumaban pero masyado silang malakas. Mensahe galing kay Freya. Sabi nung kaharap ko. Bubuka pa lang sana ang bibig ko para magsalita pero malakas na suntok na sa sikmura ang nakuha ko. Euf! Sigaw ko. Nayanig ang buong katawan ko. Parang luluwa ang mata at laman loob ko sa ginawa nila. Sobrang sakit. Aarg! Putik! Wala akong tigil sa pag-ubo. Akala ko yun na yun pero nasundan pa ng 2 sunod. Dahilan para mapaluhod ako. Ugh! Tangnan nyo! Pilit na sigaw ko. Tama na. Sobrang sakit na kasi. Pakiramdam ko na ubos ang lakas ko sa katawan. Naninikip din ang lalamunan ko. Pre! Nakakapagsalita pa. Sigaw nung isa habang nakatawa. Binigyan ulit niya ako ng suntok sa sikmura. Mas malakas sa mga nauna o sadyang bugbog na ang sikmura ko kaya ganun na lang ang sakit. Pakiramdam ko lalabas lahat ng kinain ko. Aarg! Parang hindi ko na kaya. Nasundan pa ulit yun nang hindi ko na mabilang. Sobrang sakit feeling ko nawawala na ako sa sarili. Halos iluwa ko na yung lalamunan ko sa pag-ubo. Bakit sa akin uug? Hindi ko alam kung ilan pa ang kaya kong tanggapin pero bumibigay na yung katawan ko. Naghahabol na rin ako ng hangin. Tang na! Jay! Lumaban ka! Hindi na rin ako makasigaw. Wala na akong lakas. Yung dalawang maihawak na lang sa akin ang pilit na nagtatayo sa akin. Tumigil sila sandali at napatingin ako sa kanina pa sumusuntok sa akin. Ngayon ko lang na-realize. Section E ang isang to, anong sabi sa atin ni Freya? Tanong niya dun sa dalawang maihawak sa akin. Huwag titigil hangat hindi nagmamakaawa. Sagot nung isa. Makaawa? Ako? Pifta. Hindi ko ginagawa yun. Wala naman siya sinabi na hindi pwede tsumansing diba? Muling tanong nung kaharap ko. Dinig ko yung mahina ng tawa nung dalawa nang maihawak sa akin. Anong ibig nilang sabihin na tsumansing? Pinilit ulit akong patayuin nung dalawa. Tinanggal nung kaharap ko yung necktie ko. Ay pifta. Nagpumiglas agad ako para makawala sa kanila. Kahit lumaban ka pa. Sabi nung isa sa kanila.
Bigla na lang hinatak ng kaharap ko yung blouse ko dahilan para matanggal ang mga bitons at sumilip ang hindi dapat. Pwede pre. Sabi nung isa at nagtawanan silang lahat. Akmang hahawakan na nung isa yung dibdib ko nang sipain ko siya sa muka. Ginamit ko na yung natitirang lakas na meron ako. Wala na. Bagsak na ang katawan ko. Tang-is ADA. Sigaw nung kaharap ko. Agad niya akong nilapitan at tinadyakan sa sikmura. Halos masuka ako sa ginawa niya. Wala na yata sa tamang lugar ang mga organs ko. Tama na. Magmakaawa ka na, Jay. Nabitawan na ako nung dalawang maihawak sa akin, bumagsak ako sa sahig pero tuloy pa rin yung isa sa pagsipa sa akin. Suko na ako. Pagod na yung katawan ko. Nagdidilim na rin yung paningin ko at wala na rin akong maramdaman. Hanggang sa tumigil na siya at lumakad na sila paalis. Naiwan na naman akong mag-isa. Hugot man pakinggan pero sanay na ako mag-isa. Ito na ata talaga ang nakatadhana sa akin. Ang maging mag-isa sa lahat ng laban sa buhay. Wala talaga nang darating para tulungan ako. Hindi totoo yung mga Prince Charming na handang sumuong sa bangi ng kamatayan, mailigtas lang ang isang katulad ko. Baka itulak pa nila ako sa bangi ng kamatayan. Kusang tumulo ang mga luha ko. Umiiyak ako hindi dahil masakit. Nagagalit ako sa sarili ko kasi kaya ko namang lumaban pero hinayaan ko lang sila. Ayoko nang nagpapaapi, hindi na uso yun. Para akong bata na namamalipit sa sakit ng tayan at umiiyak mag-isa. Hindi ko kaya tumayo, napako na ata ako dito sa sahig. Narinig ko yung boses ng kaklase ko. Mukhang padating na sila. Pinunasan ko yung luha ko at gumulong padapa habang hawak nung isang kamay ko yung tiyan ko. Wala na akong lakas para tumayots ka, nakaluwa din yung kaluluwa ko. Kainis. Sana pala nagsando ako. Hindi nila ako pwedeng makita ng ganito. JJ. Sigaw ni Sin at lumapit sa akin. Ayos ka lang? Tanong niya habang pilit ako nang iniikot. Wag. Pagbabawal ko sa kanya. Oo, okay lang ako. Feel ko lang mag-planking. Sabi ko habang nagpilit ng ngiti. Yung totoo. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sin, iling lang ang tanging nasagot ko. Anong drama niyan? Pangarap niyang maging basahan? Tanong ni Kiefer. Lumapit na rin yung ibang kaklase namin. Wala na akong takas, hindi ako pwedeng ganito habang buhay. Tapakan mo. Dinig ko utos ni Yuri. Sira ulo din to eh. Naramdaman kong may tumapak sa likod ko at unti-unti ang bumibigat. Napasinghap na lang ako sa sakit at may pumatak na luha galing sa akin. Jay. Anong nangyari? May halong galit na yung boses ni Sin. Pinaalis ni Kiefer si Sin sa harap ko at sinipat-sipat ako. Tinignan ko lang siya ng masama. Paalisin ko na sana siya nang maramdaman kong may humawak sa akin at pilit akong itayo. Si. Sigaw ko dahil sa sobrang sakit. Kita ko yung gulat at pag-aalala ni Sin pati nung iba sa akin. Dahan-dahan akong iniupo sa sahig nung humawak sa akin na si David pala. Sumandal ako sa paanan ng lamesa. Jay. Sinong gumahasa sa'yo? Galit na tanong ni Sin, biglang na lang akong natawa. Ha, Arf. Dahil sa sakit na paaray ako. Agad-agad? Gahasa na? Hinubad ni Sin ang polo niya at binalot sa harap ko. Ano ba? Seryoso ako. O wala nang gumahasa sa akin. Masakit lang ten ko. Sagot ko. Tapos feel mo lang maghubad? Dugtong ni Yuri. Tingin mo maniniwala kami dun? Dagdag pa niya. Tisef, o wala to. Sagot ko. Pinilit kong tumayo. Kumuha kong suporta sa lamesa ng sinasandalan ko. Lumapit sa akin si Sin at akmang tutulungan ako kagaya ni David pero pareho ko silang sininyasan ng wag na. Pipunta lang ako ng klinik. Sabi ko at pilit akong humakbang. Samahan na kita, JD. Presinta ni Sin, hindi na. Kaya ko naman mag-isa, sagot ko sa kanya at muling humakbang. Kakayanin ko. Pabulong kong dagdag. Hahakbang pa lang sana ako ulit pero biglang lumabo ang paningin ko at kusang bumagsak ang katawan ko. Hindi ko na nahintay ang pagtama ko sa sahig dahil dumilim na rin ang lahat na parang napunta ako sa kawalan. Hay!
Sino sa tingin mong gumawa nun kay Jay? Felix asked me. Hindi ko alam pero sigurado ng pakana ni Freya yun. Obvious naman dahil siya palang naman ang nakakabangga ni JJ. Kung ano-ano kasing pinaggagawa. Makikialam ba tayo? Yuri suddenly asked. Ayoko sana pero sa itsura niya kanina halata ang sobrang pahirap. Babae pa naman siya. Gusto ko rin malaman ang gagawin ni Aris. Kung kailangan siguro Hindi siya pumayag na makaligtas si JJ kila Freya pero naapektuhan siya kapag kami ang nananakit dito. Ang bias naman yata niya. Ano balak? Felix asked me again. Hintayin muna natin siyang magising. Gano'ng kalakas ang tama? Tanong sa akin ng nurse. Sobra po. Nanlambot po kasi ako agad. Sagot ko. Hindi ko alam kung sinong nagdala sa akin dito sa klinik. Agad akong inasikaso nung nurse nang makita niyang gising na ako. Nagpalusot ako sa nangyari sa akin. Sabi ko na dapa ako at tumama ang tiyan ko sa kanto ng lamesa. Sandali lang paalam nung nurse at umalis muna. Dahan-dahan kong hinipo yung tiyan ko. Grebe. Pakiramdam ko makakalas yung organ ko anumang oras. Masakit at nanlalambot pa rin ako. Nanginginig din yung mga kamay at binti ko. Buwisit. Gumanda lang pakiramdam ko, babalikan ko talaga yung mga yun. Mga impakto. Palibhasa babae ako kaya siguro nila ako pinagtulungan. Tama nga ako nung nakaraan. Tagasunod ng iwi ang mga igite. Bumukas yung kurtina na nakaharang sa hinihigaan kong kama. Kala ko yung nurse na pero sila Sin at David lang pala, kasunod yung hari ng mga ulupong. Okay ka na? Tanong sa akin ni Sin, nagpilit ako ng ngiti at nagnod. Pwede mo na bang sabihin yung nangyari? Tanong ni David. Ayoko sana kasi masama pa rin yung loob ko sa hindi ka kabilang na yun, kaya lang alam kong hindi ako titigilan ng mga to hangat hindi ako nagsasabi ng totoo. Tinanaw ko muna yung nurse na kausap ko kanina. Nagsinungaling ako sa kanya baka mahuli ako kapag narinig niya. Hihe! May pumunta ng 3 lalaki sa room tapos ginahasa ka nga nila? Natanong ni Sin, medyo nagulat pa ako pero agad ko siyang tinignan ng masama. Patapusin mo muna ko Baka buhay mo tapusin ko. Nagpout naman siya at nanahimik. Mensahe daw galing kay Freya. Tapos yun, sinikmuraan na nila ako. Nag-cross arm si Kiefer at huminga ng malalim. Mga section E at isa lang ang kilala kong sikmura ang laging tinitira sa kaaway. Napatingin ako sa kanya. Alam na kagad niya, siguro ganun talaga sila. Kilala na lahat dito sa school. Basta tanda ko mukha niya, okay na yun. Ano balak mo, Jay? Tanong ni Sin bago naupo sa tabi ko. Papahinga muna ko. Tapos? Tanong naman ni David. Hindi ko pa alam. Kung kailan sila babalikan. Gusto mo upakan namin? Alok ni Sin habang nakangiti. Basta away active. Wag na. Laban ko to kaya ako bahala. Pero Jay, wag kang makulit. Nagpout na naman siya. Feeling ko kasi hindi ko na dapat sila idamay sa gulo na to, hindi ka kabilang. May sarili ng laban na dapat harapin ang mga hindi kabilang na kagaya ko. Kung yan ang gusto mo, ikaw bahala. Sagot ni Kiefer. Aalis na sana siya nang may bigla akong naalala. Meron kasi akong gustong linawin. Kiefer. Huminto siya at muling humarap sa akin. May itatanong lang sana ko. Tinignan niya ako na naghihintay sa itatanong ko. Si Aris ba? Tumaas ang isang kilay niya. Si Aris ba yung dahilan kung bakit niyo ko pinagtitripan? Medyo matagal bago siya sumagot. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Tahimik lang din sila David at Sin na para bang naghihintay din ng kasagutan. Sort of. Yun lang ang sinagot niya at mabilis na naglakad paalis ng klinik. Mukhang ayaw ma-interview tungkol sa usapin nila kaya umiwas. Aalis na rin sana si David nang pigilan ko siya. Bakit? Tanong niya sa akin. Dati siyang presidente ng section, hindi naman siguro masama nang magtanong sa kanya. Meron lang kasi akong hindi maintindihan. Sabi kasi ni Freya, hindi daw nagkakalayo yung A at E. Ibig sabihin may mga records din,
Kung ibig mong sabihin ay kung bakit hindi na lang pagsamahin ang seksyon namin at nila ang sagot dyan ay dahil pinanghihinayangan sila. Dugto niya sa sinasabi ko. Ang galing! Nahulaan niya yung gusto kong malaman. Ganun ba ako ka-obvious? Panong ni? Kasi Jay, parang is din ang mga kaya nga lang parang is din sila. Paliwanag ni Sin, napakamot ako sa ulo. Ano daw? Naguluhan lang ako sa sinabi ni Sin. Ang ibig sabihin ni Sin, magaling din sa maraming bagay ang mga matatalino, talented, magaling sa sports at iba pa nakagaya din ng mga pero may mga records sila ng pakikipag-away at panggugulo. Hindi kagaya ng Sin na walang mga talent at tanging pakikipag-away lang ang alam gawin. Bakit parang lumipat yung sakit ng katawan ko sa ulo? Ang haba ng paliwanag niya pero mas maayos naman, hindi kagaya kay Sin, gets ko na. Pero kung talented at nakikipag-away pala ang section, bakit nasa GCRAs? Nakikipag-away din siya. Nagtinginan si David at Sin, para bang ayaw niyang sagutin yung tanong ko. Jay. Panimula ni Sin, marumi makipaglaban sila Aris. Hindi kami sigurado kung paano siya nakaangat, pero ang sigurado ay hindi na niya hinayaang makaalis si Kiefer at Yuri sa Section 3. Marumi makipaglaban? Imadaya siya. Ganun ba? Tumango lang sa akin si Sin, kaya pala kahit lantaran na ang pakikipag-away niya nasa G pa rin. Partida. Para pa siyang hari sa asta niya. Nga pala Jay. Malapit na periodical exam pinapatanong ni Maam Tanda kung hindi ka na daw ba talaga papalipat. Nga pala. Jeez. Si Maam Zaragoza yung sinasabi niya. Luko-luko talaga tong Si. Ako na lang kakausap sa kanya. Sagot ko at mumiti naman sa akin si Sige, sige Jay. Magpahinga ka na. Babalikan ka na lang namin dito mamaya. Sabi ni David at naglakad na napalabas ng klinik. Sumunod naman si Sin pero nag-wave muna siya bago tuluyan ng mawala sa paningin ko. Umayos ako ng higa pero wala ako ng balak matulog. Kasi nag-iisip ako. Taray. May isip ka pala. Kiyahe. Pestong bulate sa utak ko. Kinakain na nga mga neurons ko nakikialam pa. Hindi kasi mawala sa isip ko yung sinabi ni Freya sa banyo. Si Ella yung ex ni Kiefer at naging babae ni Yuri. Ibig sabihin, pwedeng siya yung babae na naging dahilan ng pagwawala nung dalawa sa cafeteria. Tapos pwede nang si Aris naman yung lalaki ng binanatan nila Yuri at Kiefer. Kiyahe. Sana pala tinanong ko kay Sin yun para makumpirma. Kaya lang baka masabihan akong tsismosa. Gusto ko rin sana nang kamustahin si Calix. Nabalitaan ko kasi na nagalit si Mika sa kanya at sinabihan ng kalimutan at layuan na siya. Kaya siguro siya umiyak. Ay. Dapat ata sa ibang school na lang ako nag-aral. Hindi pa ako nagtatagal dito puro sakit na ng ulo yung nararanasan ko plus sakit ng katawan. Bumalik na yung nurse at muli akong inasikaso. Binigyan din niya ako ng gamot. May ilang oras din siguro akong nakatanga sa klinik nang bumalik si David at Sin dala ang gamit ko. Ihahatid na daw nila ako sa bahay namin. Gusto ko sana tumanggi kaya lang mananalo ba ako sa dalawa na to. Pareho ng mapilit at masabi-masabi. May kotse naman si David kaya hindi naman sila nahirapan sa paghatid sa akin. Ayaw niya pumasok sa loob. Tanong ko pagkababa ng kotse. Umiling lang si David. Hindi na Jay. Mukhang may bisita kayo. Sagot ni Sin sabay turo sa mga nakaparadang kotse sa tapat namin. May expected ba kaming bisita? Next time na lang Jay. Dagdag ni David. Umiti na lang ako at tumango. Hinintay ko muna sila nang umalis bago ko tuluyan ang pumasok. Medyo nahihirapan pa rin akong maglakad dahil sa panginginig ng kalamnan ko. Pagpasok sa loob ng bahay, feeling ko nawala yung sakit na nararamdaman ko. Para akong nagkaroon ng buhay at lumakas ng dahil sa kaharap ko. Baka nga sa sobrang lakas ko makapatay ako ng tao. Bakit andito tong mga to? Andito yung grupo ni Aris. Isama pa yung Freya at Ella pero hindi ko makita si Mika. Nag-init bigla yung ulo ko. Bad trip. Mukha pa naman akong basahan ngayon. Pinahiram kasi ako ng t-shirt dahil sa nasira kong blouse. Pero ang dungis pa rin ang itsura ko. Jay. Ano nangyari sa'yo? Bungad sa akin ni tita dahilan para mapansin ako ng grupo ni Aris. Hi Jay.
Bati sa akin ni Kiko pero pilit na ngiti lang ang binigay ko sa kanya. Pasensya na. Wala ako sa mood makipaglandian ngayon. May kasama kasi kayong impakta. Humarap ako kay tita para sagutin yung tanong niya. Nadapa po kasi ako tapos nasira yung blouse ko kaya nang hiram na lang muna ako ng t-shirt. Talaga lang ah. Bulong ni Freya pero obvious naman na parinig. Kiyahe. Hindi ka kasi nag-iingat. Magbihis ka na at magmeryenda. Utos ni tita. Umiti lang ako at tumango. Tinitigan ko ng masama si Freya bago pumunta sa kwarto ko. Hindi ko rin ipinahalata na nahihirapan akong maglakad kahit nagsusumamo na ang kalamnan ko. May araw ka din sa akin, Freya. Scanning. Not found. Nieta. Hindi ko sila makita. Bumalik tuloy akong bigo sa room namin. Kainis. Nung isang araw ko pa hinahanap yung mga section na bumanat sa akin. Nakaramdam ata ang mga lintik. Hindi nagpapakita sa akin. Ready pa naman akong rumesbak. San ka galing? Bungad sa akin ni Kiefer. Pakialam mo. Diyan lang. Sagot ko bago umupo. Buhat kasi nung naklinik ako dahil sa paninikmura ng Section E. Daig pa niya nanay ko sa pagtatanong kung saan ako galing o kung saan ako pupunta. Nakonsensya ata. Iniwan kasi nila akong mag-isa nun. Next time isama mo si Sin kung aalis ka. Dagdag pa niya. Ayoko nga. Hindi nga ako kabilang at laban ko to kaya dapat ako lang. Cross-arm akong sumandal. Nakakainis kasi. Dagdag pa yung pagmumuka ni Freya na humaharang sa view ng school tuwing papasok ako. Ganda eh. Ganda. Gandang ilibing ng buhay. Classmate. Wala ba kayong pagkain dyan? Sigaw nung isang kaklase namin. Ako meron. Pero hindi ako magbibigay. Matapos nila akong hindi pansinin sa kaiwanan at sinabihan ng hindi kabilang. Manigas? Then suddenly, light bulb. Kumuha ako ng tsatsirya sa bag, kita ko ang biglang paglingon ng mga luko sa akin. Binuksan ko yun at kumain. Wala naman kaming klase kaya okay lang. Kahit hindi ko tignan, ramdam ko ang pananakam nila sa kinakain ko. Biglang lumipat si David sa upuan sa tabi ko. Kahit hindi siya nagsasalita, alam kong gusto niyang manghingi. Gatcho mo? Malambing na tanong ko sa kanya habang inaabot ang pagkain. Hindi siya nagsalita pero kumuha siya. Napakaseryoso ng mukha niya pero halata mong gutom na gutom. Hindi ba sila kumakain sa mga bahay nila? Si Sin naman ang lumipat sa upuan sa tabi ko rin. Nasa magkabilang side ko na sila ngayon. Jay. Penge. Sabi ni Sin habang nakapout. Bata ng bata ang dating niya. Cute. Binigyan ko din siya. 3 na kaming kumakain. 3 na rin kaming tinitignan ng masama ng mga classmate namin ang patay gutom. Tigil niyo nga yan. Galit na utos ni Yuri. Alam niyo naman ang hindi nagsisikain mga tao dito tapos gagawin niyo yan. Magpoprotesta na sana ako pero bigla kong narinig yun pagtunog ng tenya. Lakas ah. Hehe. Evelov humarap ako sa kanya at sumubo ng sumubo. Kita ko yung inis niya. Ginaya ko din yung sarap na sarap expression nila Felix at Kiefer dati. Isang subject na lang kasi bago mag-lunch. Pero kahit naman lunchtime na hindi pa rin sila makakain. Sarap diba? Tanong ko kila David at Sin, nagnod lang si David pero si Sin umiti at pumalakpak. Hindi masarap pero pwede na pang tawid gutom. Ha. Wag ko kayang bigyan tong bata na to. Hindi marunong sumakay. Yuri, bakit ba hindi ka na nagdadala ng pagkain? Tanong nung isang classmate namin. Kasi, nahuli ako ni Tanda. Sagot ni Yuri. Haha. Kaya pala. Curry iingig. Lunch na. Ha. Parang ang sarap mang inis ngayon. Sa dati ng tambayan ulit tayo, Jay. Tanong ni Sin, umiti ako sa kanya. Hindi. Dito lang tayo. Ha? Sure ka? Tumango ako nang may malapad ng ngiti. Halatang hindi gets ni David ang pinag-uusapan namin. Inabot ko yung baon ni Sin pero hindi ko siya pinaalis sa tabi ko. Kinuha ko rin yung baon ko.
Alam kong wala ng baon si David kaya hahatian ko na lang siya. Hati na lang tayo. Sabi ko kay David. Sage. Nahihiyang sagot niya sa akin. Lumingon ako sa likod at kita ko yung pananakam nilang lahat. Isama pang may naglalaway sa kanila na parang aso. Binigay ko kay David yung kalahati ng baon ko. Umubo muna ko para ayusin ang boses ko. Pagsubo ko. Ay hey! Sarap-sarap. Parang bata kong reaksyon. Arg! Gusto ko din nun. Bakit? Bakit kailangan mangyari sa atin to? Sa labas nga kayo kumain. Mamigay kayo. Utang na loob. Hindi. Iba't ibang reaksyon nila. Tinuloy ko lang ang pagkain ko at gusto ko mang maawa sa kanila, hindi pa rin sila kaawa-awa. Ha 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 ha. Bad mo, Jay. Sarap talaga. Diba? Diba? Tanong ko sa dalawang busi ng busy sa pagkain. Tumango lang ulit si David pero buong galak na humarap sa akin si Sin, matabang pero pwede na. Talaga nang hindi ko nabibigyan ang bata ng to, Arg. Biglang sigaw nung isang classmate namin. Lumapit siya sa amin at bigla na lang lumuhod sa harap ko. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo na ako. Sambit nito habang hinihila ang manggas ko. Hala ka. Pati ibang classmate namin lumapit na rin at lumuhod. Napakatindi. Ayan medyo naawa na ako sa kanila pero kailangan ko ring gumanti sa pinaggagawa nila sa akin dati. Pasensya na. Wala na eh. Ubus ko na. Sabi ko habang pinapakita ang laman ng baunan ko. Ang sama mo. Sigaw nung isa namin ng classmate at maluha-luha nang umalis sa harapan namin. Dahil sa pagkain. Naaning. Pagkatapos kumain bigla na lang ako nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Yung no isa, naiihilang. Binilin ko muna yung bag ko kilasin at lumabas ng room. Mabilis akong nagtungo sa sisi. Mabilis din ang naging kilos ko, mahirap na baka pumasok na naman si Freya sa sis na to pagbalik sa room. Wala ang buong section, wala rin ang bag ko sa upuan ko. La! Asan yun? Tinignan ko pa sa ilalim na table ko pero wala. Asan na yun? Naisipan kong hanapin ang mga section, baka kasi sila may kagagawan kung bakit nawawala yung bag ko. Hindi naman ako nahirapan dahil nagkukumpulan sila sa harap ng flagpole. Mga nakalagay sa kaliwang dibdib yung kanang kamay nila. Flag ceremony ba ngayon? Anak ng tokwa. Webes ngayon. Walang flag ceremony. Agad kong tinignan yung tuktok ng flagpole. Parang watawat na umuugoy yung bag ko sa tuktok. Mga animal. Agad akong lumapit sa kanila. Mga siraulo. Ibaba niyo nga yung bag ko. Galit na utos ko sa kanila. Kiekhe. Huwag kang bastos. Nagbibigay-pugay kami sa watawat. Sagot ng isa naming classmate. Tungnu. Gago. Anong watawat? Sabay-sabay nila akong tinignan at sumenyas ng quiet sakin bago muling bumalik sa ginagawa. Ay tanginik. Nakita ko si Sin na nakasalute naman habang nakatingala sa bag ko. Isa pa to. Nakisama pa sa kalokohan nila. Lumapit ako sa kanya at kinurot siya. RIT. Mahinang reklamo niya. Umaano yung bag ko dyan? Ginalit mo sila. Kaya ginantihan ka. Sa sobrang inis na pahilamos na lang ako ng walang tubig. Abnormal talaga mga kaklase ko. Dahil sa gutom na baliw na. Naku naman. Kailangan nilang ibaba yun kasi. Matutunaw yung chocolate. Pagkasabi ko nun, automatikong nagpabalik-balik ang tingin nila sa akin at sa bag ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Hinayang nasabi ng isa sa kanila. Bigla na lang sila nagkagulo. Nagunahan sa pagkalas ng tali sa flagpole para maibaba yung bag ko. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na sabi. Tumabi kayo dyan. Para silang mga bata na nag-aagawan. Pero hindi nila pwedeng makuha yun. Akin kaya yun. Si. Huwag mong hintayin na lumapag yung bag ko sa kanila, hoy. Teka. Hindi ko na natapos yung binubulong ko. Mabilis na nawala ang Sin tabi. Tabi. Sigaw niya habang nakikipagsiksikan. Magaling. Makakadaan ka talaga din,
Nang mahalata ng mokong na hindi talaga siya makakadaan, lumayo siya ng bahagya at bigla na lang uwaa. Napakagaling ng bata to. Sinampahan niya yung mga nasa unahan para makaangat sa kanila at bigla na lang tumalon para makuha yung pababa kong bag martial arts. Jay! Nakuha ko na! Sigaw niya habang palapit sa akin. Pero halip na salubungin ko siya, tumakbo ako palayo. Nakasunod kasi yung mga section at masama ang tingin nila sa bag ko. Mali yata nang sinabi ko na may chocolate sa bag ko. Bilisan mo si! Sigaw ko habang tumatakbo. Andyan na sila! Sigaw niya at nauna pa sa akin ang tumakbo. Nakarating kami sa malaking building ng school. Pinagtitinginan na rin kami ng ibang mga estudyante. Hoy! Pahingi kami! Bumalik kayo dito! Mamigay kayo! Sigaw nila habang patuloy sa paghabol sa amin. Nakasalubong pa namin si Sir Alvin. Pati ibang teacher, napapatigil at napapatabi sa pader. Section E. You're not allowed here. Sigaw nung isang teacher. Pero walang pumansin sa kanya dahil patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Nakarating kami ng second floor. Sarado na yung mga room. Class on session na kasi. Tama. Si. Dito. Sigaw ko at binilisan ang takbo papasok sa isa sa mga room. Pagpasok sinara ko agad yung pinto at pinakinggan kong malapit na sila. JD. Tawag sa akin ni Sin habang kinakalabit ako. Tinabig ko lang yung kamay niya at pinakinggan ulit yung mga ulupong. JD. Tawag ulit sa akin ni Sin pero hindi ko siya pinansin. Asan? Sa taas? Balisan nyo. Mukhang nagpunta sila ng third floor. JD. Tawag ulit ni Sin, medyo nairita na ako sa ginagawa niya. Hinarap ko siya na salubong ang kilay pero nawala yun nang ma-realize ko kung bakit niya ako tinatawag. Sana pala hindi na lang kami dito pumasok. Akala ko kasi kung kaninong klase ang mapupuntahan namin. Lagot na.